Situation. A simply supported wooden log is used as a footbridge to span a 3-meter gap. The diameter of the log is 250 millimeters. A man weighing 1.2 kilonewton walks on the log. What is the resulting maximum shear on the log? So that's the first question. Ano yung maximum shear dun sa log? Actually, ang tinatanong niya ay maximum shear stress. Na? So, para masagot yun, here we have to note that naglalakad yung man. And because naglalakad yung man, we will consider the man a moving load. Okay? We will consider him a moving load. So, ang value ng moving load mo na single moving load lang is 1.2 kilonewtons. So, to produce the maximum shear stress, kailangan ma-produce muna natin yung maximum shear dun sa log na i-cost netong moving load na 1.2 kilonewton. And kailan ba or saan ba dapat yung position nung man para ma-produce yung maximum shear? So, ang sagot dun ay dapat nasa support. Dapat near the support, no? Or in our case, at least exactly at the support para ma-produce yung maximum shear. Kumbaga sa number 1, bali ito kunwari yung wooden log. Kunwari yun. So simple span lang naman siya. Ilalagay natin siya either of the support. So let's say dito. Kaya mangyari dyan, yung reaction dito, 1.2. Diba? Tapos 0 sa kabila. Kaya mangyari dyan, yung shear diagram mo, ang itsura, ganito. Gaganyan lang siya. Yan. Yan na yun. Yan na yung shear diagram natin. Na ang value is 1.2 kilonewtons. So therefore, yung V natin, okay? Now, para ma-compute yung shear stress, so once again, because this is has something to do with flexure, so we will apply flexural shear stress. So VQ over IB. So ano ba ang cross-section nito? So ang cross-section niya daw ay, dahil diameter, so circular. Ayan. And dito sa circular section, matatagpuan natin yung maximum shear dun sa neutral axis. Dito. Ayan. So ito ulit yung fiber na i-analyze natin. Okay? So nandyan yung fiber na i-analyze natin. So therefore, kailangan nating malaman kung ano ba yung moment of area kasi meron na tayo na tong V eh. Kailangan natin makuha yung moment of area, statical moment of area above or below the neutral axis. So in this case, yung above na lang. So that is actually a semicircle. Okay, so ano ba ang location ng centroid ng semicircle? So dapat po alam natin, yun ay nasa distance na 4r over 3 pi. Okay, nasa distance na 4 times radius over 3 pi ang centroid ng semicircle. Okay, from the diameter. Alright? So, to compute for Q, mangyayari lang ngayon, we will have area niyan. So, ang area niyan, o nga pala, ang diameter niya, in diameter eh. Ang diameter niya ay 250 mm. So this is telling us that the radius is 125. Okay, so ang Q natin ay dahil semicircle lang, so 1/2 lang ng pi over 4 times diameter squared. Okay, yun yung area times moment arm. So ang moment arm is 4r over 3 pi. Ayan. So yun yung statical moment of area natin about the neutral axis. Okay? And then, yung I, so ano nga ulit yung moment of inertia ng circle? So that is pi over 64 diameter to the 4. Okay, so that gives us pi over 64 times 250, 250 to the 4. And then yung B natin is yung length lang nung fiber. So yung length nito is obviously yung diameter. So okay na, we are now ready to compute our
shear stress. So, ang V ay 1.2. Gawin nating Newton. Tapos lagay ko lang dito Q. Tapos lagay ko lang dito I. Tapos yung B natin is 250. So, ganyan. So, our shear stress would be calculated as 1.2 thousand. Lagay ko dito yung Q. Lagay ko dito yung I. Tapos times 250. Okay, yung A natin ay ito. 0.5 times pi over 4 times 250 squared times 4r over 3 pi. Tapos yung moment of inertia natin is pi over 64 times 250 to the fourth. Ayan. Okay, so that will give us our shear stress. So 0.326. 0.0 pala. 0.0326 megapascals. And that will be our answer. Okay? Now, baka may nakikita kayo ng mga formula ng maximum shear stress kapag circle yung log. Well, that is derivable. And yung derivation, dito lang din galing. No? So, pakita ko lang. So, ito na lang. No? So, FV is equal to VQ over IB. Kung babalikan natin, nung kinompute natin yung Q, what we did is 1/2 nung area. Di ba area to? Okay, yung area na yan, pwede natin gawin in terms of radius. So, pi r squared. Ang ginawa ko lang kasi dito sa una, in terms of diameter. Okay, in terms of diameter siya dito. Pero ito rin yan, pi r squared. Tapos yung moment arm is 4r over 3 pi. Okay? So actually dito pa lang, may mga simplify na tayo. So magka-cancel yung pi, tapos magka-cancel ito, magiging 2 na lang to. So may iwan dito ay 2/3 r cubed. So, yun yung Q natin kapag circle. Tapos, yung I naman natin kapag circle, again, ginawa ko lang kanina is in terms of diameter. Gawin ko ngayon in terms of radius. So, kung hindi mo naman kabisado in terms of radius, kasi ang in terms of radius, pi over 4r to the fourth eh. Okay, parehas lang yan sa pi over 64 diameter to the fourth. Ang nangyayari lang kapag diameter, syempre, ang diameter ay twice ng radius to the fourth. So, kapag kinompute mo yung 2 to the fourth, tapos dinivide mo sa 64, ito, sorry, may 1/4 siya. So ito yun. So ito rin yun, 1/4. Okay? So same lang, no? Same lang. Kaya ayun na lang yung gagamitin ko. So ngayon, substituting everything here. So FV will be equal to V. Yung Q ay 2/3 R cubed over I, pi over 4, R to the fourth. Tapos yung B nga pala natin, kung babalikan, diameter lang yun, di ba? Diameter lang siya. So ibig sabihin, equal lang siya sa 2R. No? So 2R. Ayan. So simplify lang natin to. So we can cancel out itong 2 na to sa 2 na to. Okay? Tapos ito magiging R cancel, magiging R squared na lang. Tapos yung R squared makakancel naman dito. So ito naman magiging R squared. Okay? Tapos itong 4 na to aangat kasi nasa denominator siya ng denominator. Tapos itong 3 na to lagay natin sa baba. So simplifying, we have FV is equal to 4V over 3 pi r squared. But what is pi r squared? Well, pi r squared is just the area of the circle. Kaya ito yung formula na ginagamit ng iba sa libro kapag nagko-compute ng shear stress sa mga circular section. Pwede nyo kabisaduhin kung gusto nyo, no? Pero I don't recommend. What my recommendation is always use the generic formula para hindi ka magkakabisado ng iba't ibang formula sa kada iba-ibang shape. At least, kahit ano pa man yung shape, ito lagi. Okay? Pero it's up to you. Kung kaya naman ng capacity ng brain na mag-memorize ng maraming formula, why not? Di ba? Ang advantage naman kasi nito kung kabisado mo is mas mabilis ka makakapag-solve. Just make sure that it's sustainable. Meaning, after a year from now or 2 years from now,
kabisado mo pa rin. Alam mo pa rin. Okay? So, anyway, kapag ginamit natin to, pakita ko lang, kitang mabilis na natin mag-solve. So, 4V, di ba yung V 1.2 over 3A. Tapos yung area, di ba, pi r squared. So, 125 squared. So, ayan. Yan din yung sagot. Okay? So, that is for number one. So, our answer would be letter D. Next, what is the resulting bending stress naman on the log? So, bending stress. O di, for number two, ito na naman yung log. Okay, so ipoposition na naman natin yung tao na mag-produce siya ng maximum bending moment dito sa beam natin. And I think alam naman natin na para ma-produce yung maximum bending moment dito sa beam na to, kailangan mong ilagay sa gitna yung load para mag-bend siya ng husto. And yung maximum moment dyan ay makikita mo dito sa gitna mismo. Okay, so kung 3 meters ito, so ito ay tig 1.5. Okay? So, anyway, if you want to solve for the maximum moment, dito mo lang kukunin yun. Nandiyan yung maximum moment sa gitna. Okay? And may formula na yan. No? Pero mamaya ko napakita. Ipakita ko muna yung, kung hindi mo alam yung formula, kunin mo muna yung reaction dito. Okay? So, ang reaction dyan, sure ako, 0.6 lang. Kasi symmetrical eh. Okay? 0.6 lang. Tapos, pwede ka mag-apply ng method of section kung ayaw mong mag-moment diagram. So, cut ka dun sa midspan. Ito ay 0.6. Ito ay 1.5. Tapos meron ditong 1.2. Okay, so nandito ngayon yung maximum moment natin. Okay, so taking summation of moment, mangyayari yung maximum moment ay equal lang sa 0.6 times 1.5. Yun na yun, no? So that is 0.9. 0.9 kilonewton meter. Okay, pero kung gusto mo formula, meron naman. Kasi kung tatawagin ko tong P, lumalabas ngayon, ito L over 2, di ba? L over 2 sa gitna. Tapos ang mangyayari, ito P over 2. Tsaka ito, P over 2. So, ibig sabihin, ito yung P, ito yung L over 2, tapos ito P over 2. So, di ba, nung kinompute natin yung maximum moment, lumabas lang dyan, that is, itong P over 2, minultiply lang natin ng moment arm na L over 2. Kaya ang maximum moment, guys, kapag yung load na sa midspan ay PL over 4. Yung iba, kinakabisado na rin yan para mas mabilis. No? Pero kung hindi naman siya hindi naman siya required na kailangan kabisado. Pero maganda lang na kabisado, di ba? Kasi kung kabisado mo, mas mabilis mo makuha yung maximum moment. Okay? So, anyway, let's now compute the bending stress. So, MC over I. So, again, ito yung section natin. So, kung ito ang neutral axis, the maximum moment occurs sa extreme fiber. So dito mag-occur yung maximum moment. So yung C natin ito, which is yung radius ng circle. Alright, so therefore FB is equal to 0.9, gawin natin Newton mm. Yung C natin is yung 125 radius over I. Pi over 64 diameter to the fourth. So our bending stress must be, okay, so 0.0 um 0.037. Okay? Okay, so wala dito sa choices, ano? Double check lang natin, baka, ano. Yung P na binigay, 1.2, no? So, PL over, subukan natin, PL over 4. So, 1.2 times L over 4.
Tama naman, 0.9 naman talaga. So, 0.9 million times 125 over pi over 64 times 250 to the fourth. Ayun. Ba't nagkamali ako kanina? Okay. Ang nailagay ko lang pala kanina, guys, pi over 4. So, dapat pi over 64. So, 0.587. Okay. Medyo naduling tayo. Ayan. So, yan dapat yung sagot natin. Okay, so approximately letter C, no? May discrepancy lang, of course. Ang ginawa natin is exact values naman yung ginamit natin. Okay, so lastly, the circular lug is replaced by a rectangular lug 250 mm wide and 300 mm deep. Find the maximum load that the rectangular lug can carry if the allowable bending stress yung binigay is 5 megapascal. So, bali, pinapa-compute ano yung maximum load na pwede nating i-apply para hindi ma-exceed yung bending stress na 5 megapascal. So, actually, number 3, same concept sa number 2. Pinagkaiba lang, binago yung section, ginawang rectangle, tapos, ang pinapasolve na ngayon, hindi na yung stress. Ang pinapasolve na ngayon is yung load. Ito, pinapasolve. So, ibig sabihin, for number 3, kokopyahin lang natin yung scenario sa number 2 na yung load ilalagay natin sa midspan to produce the maximum moment. Ayan. So, therefore, yung maximum moment natin ulit dito will just be PL over 4 or P times 3 over 4. Okay? Tapos, dapat yung bending stress hindi lalagpas ng 5 megapascals. So, ano ba ang bending stress? So, M C over I. Now, according to the problem, ang section daw natin ngayon ay rectangular. Ayan, yan na yung section natin ngayon. So, it is 250 by 250 ba, sorry, 200 by 300. So, 200 by 300 pala. Okay, so syempre mag-iiba yung eye natin dito dahil rectangular na. Tapos, ang neutral axis natin sa gitna pa rin. So, yung extreme fiber natin nandito or nandito. So, it's just half ng 300. Okay, so lagyan na natin. Ang M ay P 3 over 4. Gawin ulit natin tong Newton, millimeter. Kasi ina-expect ko na yung P ko naka-kilonewton. Tapos itong L na to naka-meter. Kaya ito, kilonewton meter yan. So para maging Newton mm, nag-multiply ako ng 1 million. And then yung C is 150. And then yung I is of course B H cube over 12. Okay, so P should not exceed this value. Twenty, no? 20 kilonewtons. So that will be our answer. So for number 3, that would be letter C. And that's how we solve this problem.